What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Balisang-balisa ngayon no itong mga pulpul na kongreso na nanguna sa impeachment hearing kay VP Sara. Paano ba naman kasi zero vote ang mga pulpul na quadcom sa mga iglesia ni Cristo? At bali-balita pa di umano na hihingin ang listahan no ng iglesia ni Cristo ng mga pumirma dito kay VP Sara ng impeachment upang zero vote ang mga ito at diretso na sa kumunoy. Grabe yan. Kung kaya naman pala itong si Congressman Chua, no, panay sorry ngayon dito kay VP Sara na trabaho lamang di umano, utos lamang nila Tambalos. Yan ang napapala ng mga bayaran. Kamukha nyo, Chua Abante, Dan Fernandez Paduano, at iba pa, no, na nanguna sa Quadcom. Nabagay lamang sa inyo upang hindi na kayo makapangikil pa, no, ng pera na galing sa kaban ng bayan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, ngayon hindi na alam ang gagawin no nitong mga pulpul na kongreso sapagkat malabo nang maupo ang mga ito sa susunod na termino. Lalo na't binangga pa naman nila itong mga Duterte supporters, dagdag pa ang kapatiran ng mga INC no na ngayon chance na natin mga kababayan na straight vote tong mga Duterte slate at ang mga inindorso ni Tatay Digong kamukha nila Congressman Marcoleta at iba pa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Kasi nga po, dahil sa lulong ka na sa pera, dahil nabaon ka na sa pera, sa utang, dahil sa kakagambling mo, yun na lang ang nakikita mo, pera, 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 pera. Parang kaya pagka kinausap mo, wala nang sense, di ba? Parang out of this world na yung kanyang iniikutang mundo. Ganun po ang mga congressman natin. Kasi nga, they are blinded by money. Ika nga, ibig sabihin yung pera, nabubulag na sila. Bakit po sila nabubulag sa pera? Alam naman po natin, sumusunod lamang po yung mga yan sa utos dahil kailangan ho nila ng budget na nanggagaling ho sa leadership ng kanilang ng kanilang departamento, di ba? So ibig sabihin po, they are only following because of money. Kaya mali-mali na ang diskarte. Ang buhay, alam nyo mga kababayan, mawawala ang wisdom mo pag ikaw ay addict ka na sa pera. Pag ikaw ay nadidiktahan na ng pera, mawawala ka na sa hulog, ika nga. Mawawala na yung purpose mo. Bakit ka na andyan? Kaya nga marami sa mga pulpolitiko na naupo ngayon, mga bangag. Hindi nila alam kung saan lulustayin ang pera, ang kaban ng bayan, no? Na puro party, puro pagpupulburon. Sino kaya mga yun, mga kababayan? Anong ginagawa mo dyan? Mali-mali na yung diskarte mo. Bakit? Yung mali, pipilitin mong itama eh. Di ba? At yung tama Correct. naman, pipilitin mong imali. So, mayayari ka talaga. Ganyan po ngayon, 'di ba? Kaya nga po, alam nyo, ito. May papakita ko sa inyo ha. Napapahamak na po sila. Bakit kanyo? Imbestiga sila ng imbestiga ng imbestiga ng imbestiga. Kita nyo naman yung ginawa nilang investigasyon. Talaga nag-overnight pa sila doon. Lahat ginawa na nila, 'di ba? As in, Tama. pinakulong na nila lahat ng gusto nilang pakulong. Masunod nila yung kanilang amo. Kung hindi niyo po alam mga kababayan, nagpa-emergency meeting pa ang mga yan. Sina Tambalos di umano at ang kanyang mga pulpul na quadcom, no? Grabe talaga. Kumita lang sila ng pera. Talagang gagawin nila kahit ano, di ba? Pansinin nyo, ginawa na nilang lahat. Tapos ito, nagresulta ng kaliwat ka ng impeachment complaint. Ang problema, hindi nila naisip na wala na palang oras. Dumagdag pa etong sinabi ng INC na they are against the impeachment of VP Sara Duterte. Ang problema mga kababayan, ang mga congressman, lalong-lalo na sa 2025 election, critical yan. Pag yan po ay natalo sila, ay wala na ho talaga. Kawawa na ho sila. Ang problema ho, eto, kailangan nila ng boto ng Iglesia ni Cristo. Sa bawat lokal, alam nyo po, nililigawan yung mga congressman yan. Lahat po Tama. ng local government official, nililigawan ng mga lokal para po sila ay manalo. Ang laking boto po nun. Black voting po kasi yung Iglesia ni Cristo. Talagang pagka ikaw nilagay niya itong lokal na to. Minsan, ngari, 3 o ilang lokal lang naandun sa bawat distrito. Pag yan sinabi, ito si congressman, siya aboto ninyo. Naku po, sigurado panalo ka na. Di ba? Ganun talaga ang power ng Iglesia ni Cristo. Sabi pa naman ng kaibigan kong INC, kada lokal pa naman, mahina na ang 1,000 miyembro, no? Kung sabihin natin kada distrito, may 20 hanggang 30 simbahan sila, 30,000 boto na agad yun, mga kababayan, malaki-laking bilang din. Kaya takot na lang nila kapag nalaman ng Iglesia ni Cristo na isa sila sa mga pumirma ng impeachment, no? Itong mga nasa lower house kay VP Sara. Dahil panigurado, diretso kumunoy ang mga yan. So
kaya ngayon, nung nagsalita silang, ayaw namin yan. Pak, patay tayo, bata tayo. So, Chua, bilang na oras mo. Yan ang Correct. masasabi ko sa'yo. Dahil nagpaakit ka sa kumpas ng iyong leader na si Romualdez, bilang na ang oras mo. Ikaw ang namuno dyan, di ba? Sabi nga ni BP Sara Duterte, si BP Sara Duterte nagsabi nito, hindi po ako, si BP Sara Duterte, linawin ko lang. Sabi niya, di ba, nagsosorry ka pa daw sa kanya kasi kailangan mo lang sumunod sa speaker dahil kailangan mo daw sa kampanya sa susunod na eleksyon. Kesa na naka-benefit ka sana, kesa na sana ay akala mo mananalo ka dahil nga kailangan mo yung pondo, di ba? Ano nangyari sa'yo? Ngayon, hindi ka pa i-endorso ng Iglesia ni Cristo kung magkakabulilyaso, kung susunod ka sa Correct. utos ng iyong leader na i-impeach o ipagpatuloy ang impeachment na yan, baka hindi ka na suportahan o di yari ka ngayon lalo. Di ba ho? Sa bagay, pinabayaan naman ninyo yung Maynila. So you deserve it, di ba? Di ba? Yan ang totoo. You deserve it. Sana nga dyan sa District 3 sa Maynila, sana straight kayo dyan. Straight ba? Straight. Anong straight? Hindi yung karsada. Straight ba? Yung diretso ba? Diretso. Diretso ba yung danan ba? Di ba? Mag-straight kayo, your best choice. So kayo, mga kababayan, kahit OFW kayo, wala kayo sa Maynila. Pag meron kayong kamag-anak sa Maynila, sabihan nyo yung mga kamag-anak nyo, straight tayo straight, your best choice. Pag hindi your best choice ang iboboto ninyo, hindi namin kayo padala ng pamasko ninyo dyan, Dapat straight kayo. Hindi, alam nyo, kasi wala mangyayari. Kita nyo naman, pabagsak na ng pagbagsak ang Maynila. Ang dumi na. Kanina may balita ako napanood, yung Divisoria, ang dumi-dumi na. Grabe. Dati nung panahon ni Isko, ang linis-linis nun. Ngayon, ang dumi-dumi na ng Divisoria. Dahil pinabayaan ng Team Lacuna ang Maynila. Kaya nga ibalik natin yung Team Isko. Pag ang ibabalik lang natin si Isko, mga kababayan, maraming hindi mapapatupad si Yorme. Mahihirapan po, struggle pa yan. Kasi alam mo naman, kailangan ng mga ordinansa dyan, kailangan ng approval ng mga konsehal, tapos pinamumuno ng konsehal, vice mayor. So kung hindi nyo iboboto yung entire Yorme's choice, mahihirapan at mabagal. Baka hindi maging, alam naman natin, maayos pa rin ni Yorme yan, pero baka hindi mabilis kilos yan. Bakit? Kailangan niya yung cooperation ng bawat isa. Kaya kailangan na niya yung konsehal na kasundo niya, yung lalong-lalo niya sa District 3, Balita ko, marami daw nanonood sa District 3 kay Banatbay, Oy, pakisuporta naman po si Madam Mocha Uson. Kung gusto niyo ng tunay na serbisyo, ito masasabi ko sa inyo, para kayo nagkaroon talaga ng alipin dyan pagka alila as in, tutulungan kayo kasi grabe magtrabaho si Mocha Uson. Mantakin nyo si Banatbay, namamasyal sa Japan. Hindi naman iniinggit lang natin si Mocha, pero si Mocha naandyan sa inyo. Naandyan sa inyo, nagsisilbi pa hanggang ngayon. Habol na lang siya during pasasado na, Christmas na. Pero habang ngayon, wala, nandiyan siya nagsisilbi. Ganyan, nakapaka-servanthood niya ni Mocha Uson. So, iboto niya yan. At siyempre, iboto niyo na rin yung vice mayor ni Yorme, di ba? Si Atienza. Kasama na rin yung congressman niya sa District 3. Importante yan, tanggalin niyo na si Chua. Walang ginagawa kung hindi kumahol lang kumahol. Ibig sabihin, magsalita ng laban lamang kay BP Sara Duterte. Ito, panoorin ninyo kung paano magpapalusot ang mga congressman natin. Panoorin ninyo. Tingnan nyo ngayon, ipit na sila. Mantakin mo, araw-araw nilang binanatan si BP Sara Duterte. Tapos biglang sabi ng INC, tigil nyo yan. Tigil nyo yung impeachment na yan. Ngayon, naghahanap na sila ng palusot. Di ba? Nag-emergency meeting sa Malacanang. Naghahanap na sila ng palusot. Paano ba natin ito may titigil na hindi tayo mapapaya at magmumukhang tanga? Sabi naman ng bubuit ko dun sa Malacanang, matagal na kayo mukhang tanga. Hindi nyo ba napapansin? Ngayon nyo lang na-realize? Hindi kasi, nag-usap-usap sila dun, sabi dun. Mr. President, paano ba to? Paano ba to sinunod namin yung aming boss? Banatan ng banatan si BP Sara Duterte. Tapos Yari ngayon, sila. mantakin mo, biglang nagsalita ang INC, kailangan namin ng boto ng INC. Anong nang gagawin namin? Ano sa tingin nyo ng sagot ni Pangulong Marcos? Wala akong kinalaman dyan. Basta ako nagsalita na ako, ayoko yan. Kayo kasi, sunod kayo na sunod Tapos nga sila. Paano to? Magmumukha na kaming tanga. Pag hindi namin tinuloy-tuloy yung impeachment ni BP Sara Duterte. Sabi ng bibit ko, sumingit yung bibit ko Maliit lang yun, maliit lang sabi. Talaga kayong tanga. Tanga naman talaga kayo noon pa. Ito, palusot nila Nangangamba ang ilang kongresista na makakapos na sa oras para talakayin ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa Christmas break, malapit nang magsimula ang kampanya para sa election 2025. Nangyari kayo ngayon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Sa isang mensahe, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco Napapasubo itong Secretary General nila, no? Shit, nautusan lang to magsalita eh. Sigurado ni Romualdez. ang posibleng paghahain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat di niya tinukoy, sabi ni Velasco, ang posibleng maghain ay isang religious group. Pero ngayon pa lang, nangangamba na ang ilang kongresista na baka kapos na sa oras para sa impeachment. Sa Miyerkules ng susunod na linggo, idaraos ang huling sesyon ng Kamara bago ang kanilang Christmas break. At matapos ang ilang buwan, magsisimula na rin ang kampanya para sa eleksyon 2025. Kaya tanong ng ilang kongresista, may panahon pa ba para sa impeachment? I agree with some of my colleagues position na medyo kukulangan ng oras. Remember, yung practicality nung time kasi, December ngayon. Ang concern ko talaga is yung time. Kung possible pa because of the time. 'Di ba? We have to face reality. By next year, come February, national campaign na. Ayan na po yung palusot ni Chua ngayon. Ay nako. Ayan na po ang palusot nila ngayon. Wala na kasi campaign eh. Wala na kasing oras. Oh, hindi nyo naisip yan nun? Yan yung pinagagagawa nyo? Wala nang oras eh. So ibig sabihin, aabutin na daw sila ng change of, kasi mag-change ng ng house yung mga bagong boboto, bagong mananalo. So yun na yung papalit. So sila, huwag kang mag-alala, hindi mo na abutan. Congressman Chua, hindi mo na abutan. Yung pinaplano ninyo, hindi mo naabutan. At saka takot lang nila na kapag tinuloy-tuloy pa nila yung walang kwentang hearing na yan sa impeachment kay VP Sara, talagang diretso kumunoy na sila. Lalo na't hindi pa bibiro ang mga Duterte supporters, no? At ang mga INC. Kailangan nila magpaka-play safe ngayon. Sigurado ako hindi ka na mahahalal sa susunod. District 3, iboboto nyo pa ba ito? Ewan ko sa inyo, pag ibinoto nyo na pa ito, tanga na ninyo. Hindi, sorry mga taga Maynila, pag ito ibinoto ninyo, tandaan ninyo, sa susunod na, malay nyo, mapalitan na leadership, wala na kayong budget na tsaka, pambihira, may nangyari po ba sa distrito ninyo nung ibinoto nyo ito? Asa na yung project supposedly? Meron bang project na naganap sa inyo? O baka naman binibigyan lang yung mga barangay captain ninyo? Yung project, may nagawa ba ho sa inyo ito? Mantakin mo, nagbida-bida ito sa Kamara. Ibig sabihin, sigurado tayo, may mga budget ito na project allotment na galing sa kanilang speaker, di ba? Asa na yon? Meron ba? May nakita ba kayo na bagong naitayo dyan, si Chua? Kung wala, ang tangan ninyo, kung iboboto nyo pa uli ito, ha? Ibig sabihin, alam na this. By March, local campaign. Sa ngayon, hawak pa rin ng Secretary General ng Kamara ang dalawang impeachment complaint na inihain laban sa bise. Panawagan ng Makabayan Bloc na nag-endorso at nangangalap ng pirma para sa pangalawang impeachment complaint, bigyan ng pagkakataon ang impeachment. Panawagan natin, Mr. Chair, na i-honor ang pagkilos ng mamamayan. Yan, yari kayo ngayon. Ha? Dahil nagtiwala po kayo dito sa aling to, alam mo naman tong alin to, mga traidor ito, mga ito eh. Correct. Siguro inaasahan ninyo, sandali, easy lang, wag naman tayo masyadong kaagad dito sa impeachment na ito. Bigla naman kayo gusto nyo na mag-impeachment. Sandali lang, ang plano lang namin siraan lang si VP Sara Duterte. Paano na yan? Kailangan namin ng boto. Di ba? Yari kayo ngayon. Ng People's Impeachment Complaint, ang Vice Presidente ay nananatili sa pwesto, mananatiling may hawak sa public funds. Kung hindi natin tatangnan ang ating tungkulin to impeach official like Vice President. Alam niyo ba kung bakit galit na galit ito mga ito? Ha? Kasi nga po mga kababayan, ito mga kabayan Black, matagal na gustong matanggal ni VP Sara Duterte ito sa Kamara kasi naniniwala si VP Sara Duterte na dito nanggagaling ang pondo ng kanilang grupo. Alam naman Tama natin kung ano naman. yung grupo nila, di ba? Alam po natin kung saan nadadala yan. So Mga ibig rebelde. sabihin po mga kababayan, kaya galit na galit, matagal na galit na galit si VP Sara Duterte. Mayor pa lang po siya ng Davao, galit na ito sa grupo ng mga sumusuporta doon sa mga mga rebelde nila doon sa Davao. Kaya ngayon, bumabawi itong mga ito. Kaya sila namumuno para talaga magantihan ho nila si VP Sara Duterte. Na yun, nakipagkasundo sila siguro malamang, allegedly, doon sa leadership ng Kamara. Sige, kami ng tirador ninyo, kami ng bahala sa lahat. Basta kami na magdidiin dyan. Sakyan nyo lang kami. Yan, sinakyan ngayon ng Kamara. Pamumuno nito ni Chua. Kumantakin nyo. Ito si Chua, nakikipag-kunaib sa mga to. Alam nyo na. So, ibig sabihin, biglang napasubo sila. Alam mo naman yung mga congressman,
ano yan eh, bawi ano yan, depende kung sino susuporta. Sinuportahan ng Kamara itong ano. So bumabawi sila ngayon, di ba? O ano nangyari? Hindi na nila mabawi. Patay ka ngayon. Yan ang problema sa inyo kasi bida-bida kayo eh. na ibinigay sa atin ng konstitusyon. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng bise. At saka walang maniniwala sa kanila, Sir Banat Bay. Sino maniniwala sa mga taong sumusuporta sa mga komunistang grupo? Bobo na lamang ang mga yun kung iuupo pa, no? Ito si Franz Castro sa lower house na dapat dito ikulong na talaga. Isama na din yung sina Raul Manuel at Brosas, no? Kaugnay rito. Mhm. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ngayon na, sinasabi ko na eh. Yari kayo ngayon, di ba? Patay. So, hanap-hanap na kayo ng lusot ngayon kung anong sasabihin ninyo para po, hindi matuloy yan. So, sinasabi nila ngayon, wala nang oras, mag-e-election na, di ba? Yari kayo ngayon. Patay talaga kayo. Pahiya kayo ngayon. Yan ang nangyayari sa inyo dahil sa mali ang motibo ninyo. Ma'am, may isinagawa ang VP Sara Ride ng weekend, ma'am, in Davao and Cebu and other areas, ma'am, sa buong bansa. Ano yung sasabi na sa suporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, nagpapasalamat ako sa suporta, sa patuloy. Nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan sa akin, sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and sa opisina ng pangalawang Pangulo ng ating bansa. Malaki yung nagpapalakas ng loob namin at malaki yung tulong ng suporta nila sa nararamdaman namin. Tuloy lang po ang laban, VP Sara. Nasa likod po ninyo kami at handa kaming rumisponde sa anumang oras, no? At ibalita ang katotohanan. Huwag sana kayong panghinaan ng loob sapagkat maraming Pilipino ang umaasa na mabalik ang dating tahimik na bansa. Na pagmamahal mula sa ating mga kababayan. At humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong nakakasalamuha or na nakikita sa daan na nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Humihingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng ganito. Pero meron talagang panahon sa buhay ng isang politiko na merong mga pinagdadaanan. Kaya humingi ako ng pasensya, lalong-lalo na sa mga senior citizens, sa stress that I caused them. Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na magsiset sila ng rally to support yung initial na statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na i-pursue ang impeachment against po sa inyo, ma'am. Anong sasabi niyo sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, oo. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag may kapayapaan susunod dun yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. And even si Yusek Lopez expressed noon na she's scared for her life. So it will be a relief for the employees of the Office of the Vice President. And well, so far, dahan-dahan naman na bumabalik yung mga tao sa trabaho. Except for Yusek Lopez, kasi meron siyang parang 3 weeks. Sinabi ng doktor na kailangan niya, meron ata siyang PTSD, parang post-traumatic stress na disorder. So, hanggang ngayon, hindi siya makakabalik ng trabaho. But even then, nag-file na siya ng indefinite leave sa Office of the Vice President. But I'm sure it will be a relief to them because every week sila noon nag-express sa akin na bakit ganito yung buhay namin, bakit ganito yung ginagawa sa amin, bakit ganito yung pakiramdam namin para kaming mga fugitives, para kaming mga convicts. So ngayon, meron silang somewhat peace of mind. Ma'am, si Ma'am Gina Acosta, kamusta na po? Makakabalik po ba siya sa trabaho? Si Ma'am Gina Acosta, nakatira siya sa kanyang kaibigan. Ayaw niyang umuwi sa kanyang inuupahan na condominium unit kasi meron din siya parang takot na baka bigla siyang hablutin o hilain sa gabi, mga ganun na mga fears. But nakita na kami sa office and then sabi niya kung pwede daw na dahan-dahan siyang bumalik kasi gusto niya daw makita ng mga kasamahan niya sa Office of the Vice President na okay lang siya. Okay. Ma'am, may dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against you po. What's your comment, ma'am? Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa.
So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira doon. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Ma'am, yung subpoena ng NBI, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend nung papatawag na sa inyo, ma'am? Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit, depende sa akin, decision or position paper. So, hindi din ako makapunta kasi unang-una na yan. Tapos pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after ng Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. Alam niyo naman sa Pilipinas, mali-mali talaga, bisi-bisihan. Kaya kung ano na lang ang nasa isip, pero ito talaga ang dapat sanang pinagtuunan ng pansin. At pangatlo, may pag-uusapan pa po tayo, bagong palusot. Bagong palusot at escape, actually nga escape route ang tawag. Yung kanilang tatahaking mga congressman na ito. Kasi naipit na po sila para na ho silang tanga ngayon eh. Ipit na ho sila sa mga nangyayari. Dahil sa ginagawa nilang alam mo naman kasi sabi nga ni pangalan nito ni Congressman Marcoleta, sabi nga ni Congressman Marcoleta, ito kasi mga kasamahan niya abog-abogaduhan. Marami po kasi diyan abog-abogaduhan eh. Marami diyan, katulad po ni Mr. Google, alam mo natin abog-abogaduhan yan. Yung isa namang napakaraming opinion, kilala niyo yun. Yung si Atrasabante. Meron pa diyan yung isa, yung high blood palagi, yung rebelde. Hindi natin sasabihin. Meron pa diyan yung convicted criminal. Ewan ko ba bakit nandiyan convicted criminal pero nasa kamera, anak ng tutsang kalabaw. Castro. Mantakin mo, pinamumunuan tayo ng mga addict, convicted criminal. Anak ng wewe. No wonder talaga eh. No wonder. Alam mo, kahapon may lumapit po sa akin sa airport. Punta po kasi ako ngayon ng Japan. Kahapon po, papunta ako ng airport. May lumapit sa akin, napakatikas na mama. Sabi niya sa akin, Banat bay, gusto ko yung ginagawa mo. Sobra na talaga tong gobyerno to. Sobrang-sobra na ang gobyerno to. Sabi ko, salamat naman sir sa inyong na-appreciate nyo naman. Binabati ko po pala si sir at ang kanyang pamilya magbabakasyon ngayon. Talagang sabi niya, wala na talaga nangyayari sa bahay natin. Talagang napapariwara na talaga ang Pilipinas. Sabi ko, wala talaga ho tayo. Kasi pag tayo talaga pinamunuan ng pera, lagi ho tayong nagiging wala ng sense, ika nga, di ba? Tandaan natin, nakausap na ho ba kayo ng isang taong lulong sa gambling? Alam niyo yun? Subukan yung kumausap sa taong lulong sa gambling. Yung babawi ako. May mga ganyang taong kakilala, 'di ba? Yung ang hilig bumawi, yung mukha ng pera, yung bawat pinamumuhay niya is about money. Yan siya sabi ko, yung mga nalulung na sa gambling, talagang pagising yan, yung tinapay, ang tingin nila diyan, alas. O di kaya tao, 'di ba?